Napapikit na lamang si Emmy ng lam-apat ang malambot na labi ni Ashton Blumentritt sa kanyang labi. Ang puso niyang kaninang tila nalulunod sa takot, ay unti-unting nakaramdam ng kapayapaan. Nang lumalim ang halik ni Ashton Blumentritt, ay hinayaan niyang tanggayan siya ng sensasyon, naramdaman niya ang pag-angat niya sa ere. Hinayaan lamang niya iyon. Ilang sandali siyang pangko-pangko ni Ashton habang magkahinang ang kanilang mga labi, nang tumigil sila sa paglalakad, at marahan siyang ibinaba ni Ashton, noon na rin siya nagmulat ng mata. Pinutol nito ang kanilang halikan, ngunit dinampi-dampian siya nito ng halik sa kanyang pisngi. Nang igala ni Emmy ang paningin, ay tumambad sa kanya ang bubong ng kubo na gawa sa nipa. Ang dingding naman nito ay gawa sa pawid at kawayan. Tila isa itong maliit na silid. May queen size na kamang may malambot na kutson. Mayroon ding dalawang lampshade sa magkabilang gilid ng kama, na siyang nagbibigay liwanag sa loob. Mayroong ilaw sa kisame ngunit nakapatay. Gumapang ang kilabot sa katawan ni Emmy. Natatandaan niya ang lugar na ito. Parang nag-replay sa utak niya kung paano siya lumuha noon, habang walang kalaban-laban na inaangkin sa gitna ng malambot na kama. Ashton. Tumingin si Emmy sa kulay kayumangging mata ni Ashton Blumentritt. Makikita ang takot sa mga mata ng dalaga. Masuyong hinawakan ni Ashton ang magkabilang pisngi ng kanyang misis. Puno ng sinseridad ang mga mata ng lalaki, na nagpakalma sa puso ng babae. Let's make new memories here, Emmy. Iyong mas maganda na pwede nating baunin hanggang sa pagtanda natin. Bumaba ang mukha nito sa kanyang mukha. Dinampyan niya ang labi nito ng magaang halik. Nasundan pa iyon, nasundan pa ng smack kiss, at muli pang nasundan. Nang makita ng lalaking naglaho na ang pangamba sa mga mata ng kanyang misis, ay muli niya itong ginawaran ng halik. Napapikit na lamang si Emmy. Unti-unting lumalim ang halik nito, hanggang sa namalayan na lamang ni Emmy na tumutugon siya sa kanyang kabiyak. Matagal at maalab, bumitaw lamang sila sa isa't isa, nang pareho na silang kapusin ng hininga. Let's do it tonight, Emmy. Halos paanas niyang turan. Hindi naman umimik ang babae. Sa halip ay nilapit nito ang labi niya kay Ashton Blumentritt. Sa pagkakataong iyon, siya naman ang humalik sa lalaki. Hindi rin niya moari, pero tila kusang lumapit ang kanyang labi. Sandaling natuod si Ashton sa kanyang ginawa, marahil ay dahil hindi nito inaasahang gagawin iyon ng babae. Nang makahuma ito, ay tumugon rin naman ito sa kanya. Nang pagsawaan nito ang kanyang labi, ay dumausdas pababa ang halik nito sa leeg ng kanyang misis. Napatingala at napapikit na lamang si Emmy. Unti-unting kumilos ang mga kamay ni Ashton. Nang matagpuan ang kamay ni Ashton. Nang matagpuan nito ang zipper ng suot niyang damit, ay pumirmiro ng kanyang mga kamay. Tila ba hinihintay niya ang pagtanggi ng kanyang misis? Wala namang ginawang aksyon ng pagtutol si Emmy. Sa halip ay kumilos ang mga kamay nito papasok sa loob ng suot na polo ni Ashton. Yamakap ang mga kamay ng babae sa baywang ng kanyang mister. Muling tumaas ang labi ni Ashton pabalik sa kanyang labi. Habang magkahinang ang kanilang mga labi ay kumilos ang kamay ni Ashton. Marahan nitong ibinaba ang zipper ng suot na bestida ng kanyang misis. Nang dumausdas pababa ang suot ni Emmy, ay pumirmi ang kamay ni Ashton sa maliit na baywang ng babae. Nang sandaling magdaiti ang kanilang mga balat, naramdaman nila ang nakakapasong init. Pareho silang nagpatangay sa bug zone ng damdamin. Namalaya na lamang ni Emmy na pareho na silang walang ano. Nakahiga siya sa gitna ng kama, habang nasa tabi niya si Ashton. You can stop me if you're not yet ready to do this. Napairap naman ang babae, kahit malambing ang tinig ni Ashton. Kung kailan nakarating na tayo sa puntong to saka mo sasabihin yan. Bago pa makaimik ang lalaki, ay muli siyang nagsalita. May balak kang bitinin ako ha? Inakit-akit mo ako tapos. Maglilinyahan ka ng ganyan. Gusto mo bang kurutin ko yang? Natigil siya sa pagsasalita nang mapatingin siya sa bagay na sinasabi niyang kukurutin niya. Pakiramdam ni Emmy ay nanuyo ang kanyang lalamunan sa nakita. Napalunok na lamang siya. Nang dama ko ang tingin niya sa mukha ni Ashton, ay nakita niya ang munting ngisi nito sa labi. Hindi niya tuloy na iwasan ang mapa-arko ng kilay. Ano ha? Gusto mo kurutin ko yang pangit mong ano? Muling bamuka ang bunganga nito. Ngunit bago pa may lumabas na kahit anong salita mula roon, ay dama po na ang mainit na labi ni Ashton sa kanyang labi.
Napapikit na lamang siya. Nang dumausdas ang labi ng lalaki sa kanyang leeg, ay tila lalong umiba ang kanyang pakiramdam. Kung saan-saan pa nakarating ang labi ni Ashton. Maging ang kamay nito at naging eksperto sa paghagod sa kanyang katawan. Nang pagpartihin ng lalaki ang kanyang mga ay hinawakan niya ito sa matipuno nitong braso, dahilan upang mapatingin ang lalaki sa kanya. Isihan mo lang ha. Parang tumigil ito sa pagsasalita na parang nag-aalangan sa susunod niyang sasabihin. Tell me, hinaplos ni Ashton ang kanyang pisngi, at masuyo siya nitong tinitigan. Parang yan, kitang-kita ang pamumula sa pisngi nito, kahit malamlam ang liwanag. Don't worry, I'll be calm, my beloved. Ashton, hindi maipaliwanag na ligaya ang kanyang nadama. Muling kumawala ang tunog sa kanya. Habang bumibilis ang pagsayaw ng kanyang mister, ay lalo siyang tinangay ng ligaya. Tila nawasak naman ang puso ni Dark Indigo sa kanyang narinig. Sa bawat pagkawala ng tunog sa malilit na kabong pag-aari ng kanyang Uncle Ashton, ay parang tumatarak iyon sa kanyang puso. Maluha-luha siyang tumalikod palayo sa lugar. Aniya sa sarili, mababawi pa kaya niya ang babaeng kanyang minamahal. Matamis na ngiti mula kay Ashton Blumentritt ang bumungad kay Emmy paggising niya kinabukasan. Good morning, my beloved. Matapos sabihin ang salitang iyon, ay mabilis niyang kinintalan ng halik ang noo ng kanyang kabiyak. Automatiko namang iginala ni Emmy ang kanyang paningin. Wala na sila sa kubo. Nasa masters na sila sa kubo. Nasa master's bedroom na siya ngayon. Hindi niya tuloy na iwasan ang mapakunot noo, dahil natatandaan niyang pareho silang ginupo ng antok ni Ashton, matapos ang kababalaghang ginawa nila kagabi. I transferred you here this morning. Tulog na tulog ka, kaya hindi nakita ginising. Hindi nawala ang matamis nitong ngiti sa kanyang labi. Hindi tuloy na iwasan ni Emmy ang mapa-arko ng kilay. Anong nginingiti-ngiti mo dyan ha? Bumangon ang babae mula sa pagkakahiga. Noon niya napansin na nakasuot na siya ng kulay baby pink na silk robe. Umiling naman si Ashton bilang tugon, subalit hindi naman napalis ang kanyang ngiti. Ano nga, pinanangkita niya ito ng mata. I'm just happy. Lalo namang nagsalubong ang kilay ni Emmy sa narinig. Happy saan? Na nakatatlong kakagabi ha? Pinigil naman ni Ashton ang sariling matawa sa tinura ng babae. No, it's not that. I'm just very happy because you're my wife now. Nilang na lamang si Emmy sa tugon ni Ashton Blumentritt. Kahapon ka pa ganyan. Move on na tayo, pwede. Nakatawang turan niya sa kanyang mister. I will always remember what happened yesterday, Emmy. It's too special to forget. Hay naku, ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan, basta ako, maliligaw na. Tuluyang tinanggal ng dalaga ang nakabalot na kumot sa kanya, at kumilos paalis sa kama. I already prepared your bath. Bago pa siya makahuma sa tinura ng kanyang mister, ay naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan sa ere. Hoy Thunders, ibaba mo nga ako. Mahina niya itong pinalo sa dibdib. Ngunit tila naman di natinag ang lalaki. Nagpatuloy ito sa paghakbang. Habang pangko-pangko siya nito. Nang makapasok sila sa loob ng banyo, at maingat niya itong ibinaba na para bang babasaging baso. Sunod nitong dinama ang tubig sa bathtub, na may mga talulot pa ng bulaklak. Amoy na amoy din ang lavender scent na inihalo ng lalaki roon. Come on! Marahan niyang hinila ang kamay ni Emmy palapit sa bathtub. Ngunit mahina namang pinalo ng babae ang kamay nito, dahilan para mapatingin siya sa kanyang misis. Alis na, kaya ko na ta. Bumitaw naman ang lalaki sa pagkakahawak sa kanya, pero tila wala naman itong balak umalis. Hoy! Alis na Thunders. I just want to look after you. Baka kasi bigla kang mad-ulash. Kita ang sinseridad sa mga mata nito. Ngunit pinimiwanggan lamang siya ni Emmy sa tinuran nito. Gusto mo lang makasilap Gumuhit naman ang pagtutol sa mukha ng lalaki, ngunit bago siya makaimik ay mahinang itinulak ni Emmy ang kanyang dibdib. Alis na kasi. Kaya ko na nga ang sarili ko. Ano bang akala mo sakin lang pa? Aba strong ako no. Hinuli naman ni Ashton ang kamay ng babae, na nasa kanyang dibdib. Alright. Promise me that you'll be careful. Masuyo ang tinging ibinigay nito na nagpatibok ng gusto sa puso ng babae. Maagap namang naitago ni Emmy ang kanyang damdamin.
Nag-ikot siya ng mata bago umawang ang kanyang labi. Oo na, mag-iingat talaga ako no. Gusto ko pang mabuhay sa Earth. Alright. Bago nito bitiwan ang kamay ng kanyang misis, ay mabilis niya iyong kinintala ng halik sa likod ng palad nito, na nagpabilis naman sa tibok ng puso ni Emmy. Nang humakbang palabas ng banyo ang lalaki, ay kaagad niya itong sinundan upang maisara ang pinto. Ingat sa paghakbang Emmy, baka madulas ka. Narinig pa niyang pahabol nito mula sa labas. Naiiling na lamang na tumalikod ang dalaga. Ngunit sa di mawaring dahilan, ay tila kusang gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib, nang maramdaman niya ang eratikong pintig ng kanyang puso. Emmy, please promise me that you'll be okay. Lalo namang lumawak ang ngiti ng babae sa narinig. Oo kung oo pero kay sarap sa kanyang pakiramdam. Dala-dala ni Emmy ang ngiting iyon, mula sa paglablab niya sa bathtub, hanggang sa marinig niyang tatlong katok sa pinto. Are you okay there Emmy? Tinig iyon ni Ashton mula sa labas. Rinig ang pag-aalala sa boses nito. Sandali na lang ta. Pasigaw na sagot niya sa lalaki, bago siya magdesisyong tumayo at tumapat sa dutya, upang magbanlo ng katawan. Sobra niyang na-enjoy ang tubig sa bathtub, at hindi na niya namalayang nagtagal siya roon. Nang tinungo niya ang pinto ng banyo, ay nakabalot na ang katawan nito ng puting bathrobe. Binalot din niya ang kanyang buhok ng puting tuwalya. Ay, pas ang gala. Hindi napigil ni Emmy ang sariling mapatili nang buksan niya ang pinto. Hindi niya inakalang mabubungaran niyang nakatayo sa harap ng pintuan si Ashton. Ano bang ginagawa mo dyan? Agad niyang tura nang makabawi siya sa pagkagulat. You made me so worry. Ang tagal mo kasi sa loob, tapos ang tahimik mo pa. Akala ko tuloy may nangyari na sayo. Ang owa mo Thunders. Narinig niya itong nilampasan at walang kalingon lingon na tinungo ang walk-in closet. Makalipas ang ilang sandali, ay napili niyang isuot ang isang kulay beige na one-shoulder dress na hanggang tuhod nito ang haba. Hindi masyado fit sa kanya ang dress, ngunit hindi pa rin ito naitago ang magandang curve ng kanyang katawan. Pinaresa niya iyon ng flat sandal na ganun din ang kulay. Matapos niyang makapagbihis ay dumiretso siya ng upo sa harap ng vanity mirror. Bago pa niya matanggal ang balot ng kanyang buhok, ay naunahan na siya ni Ashton. Marahan nitong tinuyo ang basa niyang buhok gamit ang tuwalya. Hinayaan lamang niya ito. Hindi mo ari ni Emmy, ngunit tila nagagalak ang puso niyang panoorin ang lalaki sa salamin, habang seryoso at nakapokus ito sa ginagawang pagtuyo ng kanyang buhok. Makalipas ang ilang sandali, ay kinuha ng kanyang mister ang sukle, at marahang sinukle ang mahaba niyang buhok. Nang maramdaman nitong pinapanood siya ng kanyang misis sa salamin, ay sumulyap siya roon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay binigyan niya ng matamis na ngiti ang babae, na siya namang lihim na nagpasikdo sa puso nito. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Emmy. Dal iyan mo na dyan Thunders. Gutom na ang tiyan ko. Kunwari ay reklamo niya upang maitago ang nararamdaman. Hindi naman siya sinunod ni Ashton. Hindi nagbago ang bilis ng paghagod nito ng sukle sa buhok ni Emmy. Nang makontento ito sa pagsuklay sa buhok ng babae, ay pasimple niya itong niyakap mula sa likod. You have a very beautiful hair. Halos pabulong nitong saad sa kanyang tainga, kasabay ng paghuli nito sa mata ng babae sa salamin. Nang matapos niyang sabihin iyon, ay humalik ito sa kanyang tuktok. Hindi naman naiwasan ni Emmy ang mapakurap sa nakita mula sa salamin. Napatikhim na lamang siyang upang maitago ang pagkabigla. Nose ko na yan no. Pang shampoo commercial talaga ang hair lalo ko. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Ashton. Come on, let's have our breakfast now. Mabuti naman. Kanina pa ako gutom. Nagpatiuna na rin ang kanyang misis sa paglalakad palabas ng walk-in closet. Ngunit natigil ito nang madako ang tingin niya sa gilid ng kama. Bakit may malita dito? Hindi niya naiwasang lingunin si Ashton na nakasunod sa kanya. We're going somewhere. Saan? Gumuhit ang kuryosidad sa mata ng babae. To your parents' house. You will have our staycation there. Napaawang na lamang ang bibig ni Emmy sa narinig. Sa di mawaring dahilan ay bigla siyang kinabahan. Aniya sa sarili, dapat ba siyang pumayag sa plano ni Ashton Blumentritt?